Bakit po, sir? Sa kanya ho ba galing tong kwintas na to? Opo, sir. Wala po sa ibang suot, hindi ang kwintas na yan. Wala rin po siyang dala kahit anong identification. Kaya hanggang sa ngayon po, hindi po namin siya nakikilala. Sigurado ba kayong sa kanya galing tong kwintas na to? Opo, sir. Bakit po? Kilala niyo po ba ang pasyente? Pero Charles, Daddy, minsan na tayo napaghiwalay ni Mami. Hindi ko na hayaang mangyari ulit yon. Daddy, sumama ka sa akin. Kaya nga, Aling Miding, aalis tayo dito. saan tayo pupunta? Ewan ko. Malayo. Sa isang lugar na hindi tayo matatagpuan ni Mami at magpapakilaman. Kati, ayoko na pumunta sa Amerika. Ayoko na magkahiwalay tayo ulit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din naman kita eh. Kung kayo sumama ka sa akin. May naipon naman ako dito, miski konti lang eh. Sapat na yun para makahanap tayo ng matitirahan. Tapos, maghahanap ako ng trabaho. Lahat gagawin ko. Na kailangan magsalita. Sasama ako sa'yo. Nagkaroon siya ng hemorrhage sa may bandang ulo. But we were able to take the clotted blood out. As of the moment, she's responding real well. Is she gonna be alright? There's a good chance that she will be fine. But to tell you honestly, hanggat hindi pa siya nagigising, hindi pa tayo nakakasiguro sa kanyang kaligtasan. All we have to do is to wait and pray. Yun lang ang pwede natin magawa sa ngayon, Mr. Fuentebella. Nay, dala-dala na po ni Charles yung mga gamit niya. At meron na rin po siyang nakausap na pwede ho nating tuluyan. Panandalian lang po. Nay, galit ho ba kayo sa naging desisyon ko? Anak, kahit kailan, hindi ako pwedeng magalit sa'yo. Kaya lang, nag-aalala ako. Tsak nagulo na naman itong papasukan natin. Wala na ho kasing ibang paraan na eh. Dadalhin ho ni Ma'am Beatrice si Charles sa Amerika. Paglalayuin niya uli kami. Ay baka hindi ko ho kasi kayanin. Buo na ba talaga ang desisyon mo? Opo, Nay. Pero kung ayaw niya po, hindi na po natin itutuloy na. Anak, hindi naman sa ganon. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Pero, kung ito talaga ang gusto mo, na sumama tayo kay Charles, hindi ako tututol. Dahil alam kong ito lang ang makapagpapasaya sa nag-iisang anak ko. Salamat po, Nay. Ang ibig niyo sabihin, wala pa kayo nagagawang aksyon? Hindi niyo ba naiintindihan? Nawawala ang anak ko, magmula pa kagabi, di ba siya umuwi? Ale, hindi naman sa hindi kami kumikilos. Kaya lang kailangan talaga natin magantay ng 48 oras bago kami kumilos dahil baka nagpunta lang siya sa isa niyang kaibigan. Kilala ko ang anak ko.
Kung nagpunta lang yun sa kaibigan, magpapasabi sa akin yun. Mga inutil kayo! Mga inutil! Hanapin yung anak ko! Mamo, ang puso nyo. Baka mapano kayo sa ginagawa nyo. Ale, talagang wala ko kami magagawa sa ngayon. Ngayon o, kung bukas hindi po dumarating ang anak nyo, tawagan nyo na lang ho kami sa presinto. Sige ho, mauna na po kami. Ma'am Gina, di ba alam niyo yung number ni Mark? Kasi siya yung alam ko huli niya kasama eh. Ano ang pakialam ng tao? Huwag niyo nang gambalain si Mark dahil maaga siya nagkahiwalay ni Clarissa. Kaming dalawa magkasama kagabi. Okay, maawa naman kayo sa tao. Ewan ko ba, Linda? Bakit sila natataranta sa pagkawala ni Clarissa? Eh baka naman rumampa lang yung anak mo. Anak-anakan pala. At may nasa lubong na lalaki, kinalabit-kalabit niya. Ayun, nang utong na naman. Hindi ganun ang anak ko! Ay, Diyos ko, Mamo. Anong tingin mo sa anak-anakan mo? Pero hindi makabasag pinggan. Siguro sumama sa isang DOM na gusto siyang ibahay at gawing kabit. Di ba, Gina? Correct! Naku, Mamo, kawawa ka naman. Mukhang iniwanan ka na ng ampon mo. Wes, Linda, hindi ko naman masisisi. Kasi maski ko ako si Clarissa, talagang iiwanan kita. Pabigat ka lang naman sa buhay. Sagabal ka pa sa mga plano niya. Ano ba silbi mo? Inutil ka eh. Una-una, matanda ka na. Laos ka pa. Lumpo ka pa! Ano ka? Drama mo ngayon, abandonada! Ate Maylin, sana pag-uwi natin sa bahay, tulog na si tatay, no? Kasi tingnan mo, konti lang yung nabenta nating rosas. Ate Maylin, ba't yung umalis kayo ni nanay, di ako pinasama ni tatay? Kasi, siya tatay mo. Ako, hindi ko siya tatay. Eh, sino tatay mo? Si Sir Ferdinand. Daddy yung gusto kong tawag sa kanya. Alam mo, Clarissa, ang bait-bait niya. Tapos, nakatira pa siya sa malaking bahay. Siguro kung doon tayo nakatira, naligaw na tayo. Talaga, ate? Ako din, gusto ko rin malaking bahay. Gusto ko rin yumaman. Alam mo, Clarissa, pinagdadasal ko nga gabi-gabi na sana nasa mabuti siyang kalagayan. Iniisip ko kasi siya lagi eh. Lagi niya ako kinakausap, saka lagi niya akong binabati. Magkikita pa kaya kami ulit? Clarissa? Clarissa, ayos ka lang ba? Clarissa! Maylin? Diyos ko, anak. Maylin? Maylin? Ako. Diyos ko. Nurse! Maylin! Maylin, anak! Hindi ako si... Maylin? Maylin? Nurse! Ano nangyari? Ba't bigla sa... Maylin? Sir, Anak? she's going to be okay. Kailangan lang niya magpahinga dahil kagagaling lang niya ng operasyon. You sure? She's going to be fine, right? Opo, nag-stabilize na ang kanyang vital signs. She's going to be okay. Ha? Maylin, going to be okay. Butit nakatulog na si Mamu. Alam mo ba, buong gabi gising siya kakintay kay Clarissa? Wala pa rin mga balita. Wala pa rin. Wala pa rin nga si Jeffoy eh, kasi nagtanong-tanong siya sa mga tao. Asan na ba yung windang na babaeng yun? Diyos ko, sana walang masamang nangyari sa kanya. Eh, ikaw, kamusta na kayo ni Charles? Ayun. Lumaya si Charles.
kasi niya na isasama siya ng mami niya sa Amerika eh. Talaga bang walang alam gawin yung nanay niya kundi maging MH sa pag-iibigan ninyo ni Charles? Ha? Anong plano niyo ngayon? Inaya akong umalis ni Charles. Kami ng inay. Umayag naman ako. Aalis ka na dito, Catherine? Iiwan mo na kami? Kaya ko nga sana eh. Kaya lang Pinky. Ayaw ko magkalayo kami ni Charles. Alam mo, mama niya nandito ako nagtatrabaho. Wala na kami magagawa pa. Nakita ko sa chart, panandali ang dumilat ang pasyente. That's good news. Pero hindi pa rin siya tuluyan nagkamalay. She won't wake up in 24 hours, pero ligtas na siya sa panganib. Sa tindi ba naman ang aksidente niya? It's a miracle if she suffers only minor bruises. Hindi niya lang alam kung gaano ka-importante sa akin ang kaligtasan niya. Related ba kayo sa patient? Na-aksidente ko lang siya. Hindi ko talaga siya kilala. Pero may hinala ako na yung siya yung nawawala kong anak. Hindi naman dumating ka na. Handa na lahat. Nagbabalot ni Saling Medina. Bakit, Kati? May problema ba? Nag-aalala ako kay Clarissa, Charles. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi. Lahat nga na tao sa club natataranta na eh. Hindi alam kung paano siya hahanapin. Charles, kung pwede sana, huwag muna tayong umalis. Hintayin muna natin na makita namin si Clarissa. Catherine, gusto man kitang pagbigyan. Pero alam mo naman sitwasyon natin, di ba? Anytime now, malalaman na ni Mami na naglalayas ako. Papahanap ako ng sigurado. Kailangan ako nila, Mom. Kailangan ako ni Clarissa. Kailangan din kita. I'm sorry, Catherine. Kung ginugulo ko buhay mo. Alam ko nahihirapan ka na sa lahat ng nangyayari ito. Ayaw kitang gipitin. Pero wala tayong choice eh. Kung ayaw mo mahuli tayo ni Mami, kailangan mo muna mamili sa amin ni Clarissa. Ang ibig mong sabihin, umalis ang senyorito Charles mo? Saan siya napunta? Ma'am, hindi ko po alam. Wala po nakakita sa amin ng umalis ang senyorito. Mga bobo! Sige na! Po. Ano nangyari? Si Charles. Iniwan na tayo. Tama-tama po, sir. Kakaalis lang po na umupa dito. Malinis po dito ang tubig, na sariwa ang hangin. Mag-enjoy po kayo dito. Ano po? Kukunin niyo na po? Oo, sige. Dadahan ko na lang mamaya yung bayad sa opisina niya.
O sige po, eto na po ang susi. Kung magkakaroon po ng problema, tawagin niyo lang po ako sa taas. Andito po kagad ako. Oh, sige ka, papasok ko na itong mga gamit natin sa Tulungan ko na po kayo, ma'am. sige. Salamat ho. Welcome po. Okay naman dito, di ba? Bakit may nakapatahimik dyan? Wala naman. Naalala ko lang si Clarissa. Lagi kasi akong inaayanan ng beach. Siguro kung nandito siya ngayon, gusto niya itong lugar na to. Ano na kayong nangyari sa kanya? Talaga bang malaki ang bahay ng tatay mo? Oo, kasi laki ng palasyo. At ikaw ang prinsesa. Swerte mo naman. Bait na nga ang tatay mo. Mayaman pa. Ang tatay ko naman, mahirap lang. Palaging naglalasing at nananakit pa. Sana tatay ko rin yung daddy mo, no? Mabuti naman at gising ka na. Kumusta ng pakiramdam mo? Ayos naman mo. Bakit naman sa ospital? Na-aksidente ka. Nabunggo ka ng kotse. Halos magdadalawang araw ka na dito. Siguradong matutuwa si Mr. Ferdinand Puentebella pag nalamang nagkamalay ka na. Ferdinand Fentiment. Sino siya? Siyang may-ari ng kotseng nakabangga sa'yo at siya rin ang tatay mo. Oh? Para palang pelikula ang buhay niyo. Matagal kayong nagkalayo, ngayon nagkita kayo ulit, nakilala ka niya dahil sa suot mong kwintas. Kwintas? Ang ganda-ganda naman ng bago mong kwintas, ate. Ito? Bigay ito sa akin ng daddy ko bago siya umalis. Gusto mong isukat? Pwede ba? Baka magalit ka. Bakit naman ako magagalit? Ikaw pa, malakas ka sa akin eh. Yan! Yan! Ang ganda! Para akong princess! Nurse, nasaan ang kwintas ko? Nasaan po yung kwintas ko? Ito ba ang hinahanap mo? Alam mo, Kati, ito na ang bago nating simula. Mula ngayon, wala nang pwedeng manggulo. Wala nang pwedeng makialam sa ating dalawa. Magsasama na tayo habang buhay. Sige, maiwan ko muna kayo. Sige, salamat. I'm glad gising ka na. How are you? Ako si Ferdinand. At tatandaan mo ba ang pangalan mo? Kung sino ka? Ako po si Maylin. Maylin po ang pangalan ko.